tasted it first. Ang pambungad na teksto ay nagsasaad kung paanong sa nagdaang 16 na taon matapos ang pagkamatay ni Emperador Marcus Aurelius, ang Roma ay pinamunuan ng tiwaling kambal na emperador, sina Geta at Caracalla. Ang pangarap ni Aurelius para sa isang perpektong Roma ay bumagsak, dahil ang walang tigil na pananalakay ng kambal ay lumalawak sa buong imperyo, na nagtutulak sa hindi may iwasang pagbagsak nito. Sa kaharian ng Numidia sa Hilagang Aprika, namumuhay ng payapa si Hanno kasama ang kanyang asawang si Arishat. Gayunpaman, ang kanilang katahimikan ay nagwakas nang tumunog ang mga sirena bilang babala sa paparating na pananakop ng Roma. Habang pumapailan lang ang usok mula sa lungsod, sinuot ni Hanno at Arishat ang mga baluti at sumama sa ibang sundalo upang pakinggan ang kanilang pinuno, si Jugurtha, na naglahad ng isang estratehiya sa depensa. Bago sumabak sa labanan, nagpalitan ng singsing ang mag-asawa, nangangakong poprotektahan ang isa't isa. Sa mga pader ng kuta, nagbigay si Hanno ng isang nakakapukaw na talumpati bago lumitaw sa abot-tanaw ang armadong Romano na pinamumunuan ni General Acacius. Inilunsad ng mga Numidian ng isang pag-atake gamit ang kanilang mga kanyon at palaso, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga barko ng kaaway. Sa kabila nito, iniutos ni Acacius sa kanyang mga tauhan na magpatuloy at gumanti gamit ang kanilang mga mamamana at kagamitang pandigma. Sumiklab ang apoy sa magkabilang panig at hindi mabilang na mga sundalo ang bumagsak sa loob lamang ng ilang minuto. Nang marating ng mga barkong Romano ang kuta, nagpakawala sila ng mga tulay upang masalakay ang lungsod. Si Acacius ay walang awa sa pagpatay ng mga kalaban, habang si Hanno ay nakipaglaban din ng buong tapang. Mula sa itaas, nagbibigay ng suporta si Arishat gamit ang kanyang palaso. Napansin siya ni Acacius at iniutos sa kanyang mga mamamana na tumugon. Tinamaan si Arishat at nahulog sa dagat, ang kanyang walang buhay na katawan ay nilamon ng mga alon. Nasaksihan ito ni Hanno na natulala sa matinding takot bago siya tinamaan mula sa likuran at nawalan ng malay. Sa kanyang kawalan ng malay, nakita ni Hanno ang mitolohikal na tagapagtawid ng kaluluwa na ginagabayan si Arishat patungo sa kabilang buhay. Sa matinding desperasyon, tinawag niya ang pangalan nito at sinubok ang sumunod, ngunit hinila siya pabalik sa realidad nang siya ay muling lumutang sa dagat. Natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Arishat sa kanyang tabi, dahan-dahang hinugot ang palaso mula sa dibdib nito, nilamon ng matinding dalamhati, bago siya tuluyang nahuli ng mga Romano. Sa pagsakop ng Roma sa lungsod, idineklara ni Acacius ang tagumpay at sinunog ng kanyang mga tauhan ang mga patay. Ang mga natirang mamamayan, kabilang si Hanno, ay tinatakan bilang mga alipin bago dalhin patungong Roma. Sa kanilang paglalakbay, inalagaan ni Hanno si Jugurtha, na nagtamo ng matinding sugat. Pakiramdam ni Jugurtha ay malapit na ang kanyang wakas, kaya't inalala niya ang araw nang matagpuan niya si Hanno bilang isang ligaw na bata sa disyerto. Ang alaala na ito ay nagbalik ng isang piraso ng nakaraan ni Hanno. Dati siyang nakatira sa isang mapagmahal na pamilya, ngunit pinatakas siya ng kanyang ina nang salakayin ng mga Romano ang kanilang tahanan. Kalaunan narating ng barko ang Astia, ang masiglang daungan ng Roma kung saan sinalubong si Acacius bilang isang bayani. Ipinahayag ng dalawang emperador ang kanilang pasasalamat para sa kanyang tagumpay sa pagsakop niya sa isa sa pinakamahalagang rehiyon ng Afrika, at bilang gantimpala, binati siya ng mga emperador at pinagkalooban ng pinakamataas na karangalan, isang koron ng laurel. Pagkatapos hiniling ni Acacius ang ilang araw na pahinga, sinasabing namimiss niya ang kanyang asawa at nais niyang maglaan ng oras kasama ito. Gayunpaman, binalaan siya ng mga emperador na bagamat kahanga-hanga ang tagumpay niya sa Afrika, hindi pa siya maaaring magpahinga. May malaking plano sila para sa kanya kung saan nais nilang masakop niya ang Persia, India, at ilang kanlurang rehiyon. Malinaw nilang ipinaabot na dapat niyang sundin ang kanilang mga utos, kung hindi, haharapin niya ang pinakamabigat na parusa. Upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay at upang libangin ang kanilang sarili, napagpasyahan nilang mag-organisa ng isang linggong paligsahan sa Coliseum, kung saan gaya ng karaniwan sa Roma ay paglalabanin nila ang mga gladiators.
Samantala, ang mga inaliping Numidian ay dinala sa Antium, kung saan pinamumunuan ni Macrinus ang kanilang marahas na pagsasanay bilang mga gladiators. Si Jugurtha, Hanno, at ilan pang mga alipin ay itinapon sa arena ng pagsasanay at pinilit na lumaban sa isang pangkat ng mababangis na babon. Palihim na pinapano ng mga nakatagang sundalo ang mga hayop upang himukin silang magalit, at hindi nagtagal ay marahas na nilang sinalakay ang mga alipin gamit ang kanilang matatalas na ngipin. Tumangging lumaban si Jugurtha at lumuhod, tanggap na ang kanyang kapalaran. Sinubukan siyang iligtas ni Hanno ngunit huli na siya at pinatay si Jugurtha ng babon. Nang sumalakay ang isang babon kay Hanno, ipinasok niya ang mga kadena sa bibig nito at kinagat ang binti ng babon bago niya ito sinakal hanggang mamatay gamit ang sariling mga posas. Ang kanyang matinding kakayahang mabuhay ay labis na bumilib kay Macrinus, kaya't napagpasyahan nitong bilhin siya. Pagkatapos, dinala si Hanno at kanyang mga kasama sa mga barracks kasama ang iba pang alipin ni Macrinus, na agad siyang kinutya gamit ang tunog ng unggoy. Matapos nilang kumain, ipinatawag sila kay Macrinus upang suriin ang mga bagong recruit. Nang tumangging magsalita si Hanno, inutusan ni Macrinus ang kanyang tagapagsanay ng mga gladiators, si Vigo, na labanan siya. Sa simula ay tila dehado si Hanno, ngunit mabilis siyang gumanti at ipinamalas ang pambihirang husay kaya't natalo niya si Vigo. Pagkatapos dinala siya sa pribadong silid ni Macrinus kung saan ipinaliwanag ni Macrinus na pinipili niya ang kanyang mga mandirigma bilang maging kanyang gladiator batay sa kanilang galit, at nakikita niya si Hanno na punong-puno ng galit sa puso. Sa wakas, nagsalita na si Hanno at ibinunyag ang kanyang tanging layunin, ang patayin si Acacius. Sinabi ni Macrinus na kung mananalo siya ng sapat na laban sa Roma, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong gawin ito. Samantala, muling nagkita sina Acacius at kanyang asawang si Lucilla, anak ng dating emperador. Inamin niya ang kanyang matinding pagod dahil sa malupit na pamamahala ng kambal na emperador, kaya't nagsimula silang magplano ng isang pag-aaklas upang ibalik ang dating kadakilaan ng Roma. Makalipas ang ilang panahon, dinala ni Macrinus si Hanno sa isang marangyang pagtitipon na inihanda ni Senador Thrax. Tasted it first. Bilang libangan para sa mga emperador, si Hanno at isa pang alipin ni Thrax ay pinilit na maglaban sa isang nakamamatay na duelo gamit ang mga espada. Ayaw pumatay ni Hanno, kaya't sa umpisa, ginamit niya ang mga kasangkapan at anumang bagay sa paligid bilang sandata. Ngunit hindi sumuko ang kanyang kalaban, kaya't wala siyang nagawa kundi patayin ito gamit ang espada. Labis na humanga si Emperador Geta at tinanong si Hanno kung saan siya nagmula. Sa halip na direktang sumagot, nagbigay si Hanno ng isang linya mula sa tula ni Virgil tungkol sa impyerno. The gates of hell are open night and day. Smooth is the descent, and easy is the way. But to come back from hell and view the cheerful skies in this, the task and mighty labor lies. Sa halip na magalit, natuwa ang mga emperador sa kanyang sagot at nasabik silang mapanood siya sa arena. Pagkatapos ng piging, pinagalitan ni Macrinus si Hanno sa kanyang pangahas na kilos sa harap ng mga emperador at tinanong kung saan niya natutunan ang ganoong matatalinong pananalita. Sinabi ni Hanno na may isang bihag na Romano sa kanyang lungsod at nakarinig siya ng mga kwento mula rito, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Macrinus. Sa gulat ni Hanno, binayaran siya ni Macrinus ng 2 baryang pilak para sa laban, at nalaman niyang maaaring mag-ipon ng isang gladiator upang bilhin ang kanyang kalayaan. Kinagabihan, sa isang lihim na silid, nagtipon sina Lucilla at Acacius kasama ang ilang senador upang pag-usapan ang kanilang plano sa pag-aaklas. Ipinaliwanag ni Acacius na nananatiling tapat sa kanya ang hukbong Romano, kaya't sumang-ayon ang mga senador na suportahan siya. Ilang araw ang lumipas, dinala si Hanno at ang iba pang mga alipin sa Roma upang paghandaan ang nalalapit na laban sa mga engrandeng paligsahan ng gladiator sa Colosseum. Namasdan nila ang kahanga-hangang arkitektura at mga estatwa, ngunit napapansin din nila ang kahirapan ng mga tao sa lansangan, nagpapakita lang na malala na talaga ang pamumuno sa Roma. Nagkita sina Macrinus at Thrax, at nagkasundo silang doblehin ang kanilang mga pustahan. Sa Colosseum, tinanggap ng mga emperador sina Acacius at Lucilla sa pangunahing upuan habang isinisigaw ng madla ang pangalan ng general.
Matapos ang isang maikling talumpati ni Acacius, pumasok sa arena ang mga alipin, kasunod ng kampyon ng mga gladiator na si Glycio, na nagpakitang gilas sa kanyang pagdating sakay ng isang rhinoceros. Si Hanno ang nanguna, bumuo ng isang estratehiya upang maiwasan ang pagsalakay ng rhino. Sa simula ay naging epektibo ang plano, ngunit di nagtagal isang alipin ang tinamaan. Dahil sa kanyang sugat ay bumagal siya, kaya't nahuli siya ni Glycio gamit ang bolas, at pinatay siya ng rhino sa pamamagitan ng sungay nito. Pagkatapos, dumampot si Hanno ng lupa at hinayaang damaloy ito sa kanyang mga kamay, na nagpaalala kay Lucile sa kanyang dating kasintahan na si Maximus. Ipinukol niya ang kaunting lupa sa rhino upang ilihis ang atensyon nito bago iwasan ang pagsalakay nito, dahilan upang bumangga ito sa pader. Nalaglag si Glycio mula sa rhino at nagtamo ng sugat, ngunit kaya pa rin niyang lumaban. Nagsimula silang maglaban ni Hanno sa isang mabagsik na sagupaan gamit ang anumang sandatang mahawakan nila sa arena. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada, naalala ni Geta ang kasabihang ibinahagi ni Hanno sa isang handaan na ikinonsidera ni Lucile bilang pahiwatig na baka si Hanno ang matagal nang nawalay niyang anak na si Lucius. Nang tuluyang mapabagsak ni Glycio si Hanno, nagbigay ng hudyat si Caracalla para sa kanyang pagbitay, ngunit nakiusap si Lucile para sa kanyang buhay. Dahil dito nagbigay ng hudyat si Geta upang patawarin si Hanno, ngunit tumanggi si Hanno na kaawaan ng mga Romano at ipinagpatuloy ang laban. Sa mabilis na galaw, sinaksak niya si Glycio at napuno ang arena ng sigaw ng madla. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Geta ang kanyang hinlalaki at pinugutan ni Hanno ng ulo si Glycio. Nagdiwang ang madla at ang iba pang mga alipin, sabay-sabay na inuulit ang pangalan ni Hanno bilang kanilang kampyon. Sa silid ng mga gladiator, ginamot ni Dr. Ravi ang mga sugat ni Hanno. Matapos ang laban, bumalik si Lucile sa kanyang pribadong silid, binubuo ang mga pahiwatig na kanyang nasaksihan sa araw na iyon. Ang kasabihan at ang kilos ni Hanno sa lupa ay nagpatibay sa kanyang hinala na si Hanno ay si Lucius, ang anak niya kay Maximus. Noong bata pa si Lucius, siya ang tunay na tagapagmana ng trono, ngunit upang iligtas siya mula sa mga nais pumatay sa kanya para sa kapangyarihan, ipinatago siya ni Lucila. Sa labis na emosyon, napagtanto niyang bumalik na ang kanyang anak. Inanyayahan niya si Macrines upang maghapunan, kunwari nagtatanong tungkol sa kanyang alipin na si Hanno, ngunit base sa kanyang ikilos ay naramdaman ni Macrines na may tinatago siya. Nang gabing iyon, nag-imbestiga si Macrines at nalaman ang tungkol sa matagal nang nawawalang anak ni Lucila. Ipinagtapat niya sa kanyang kaibigan na ang yumaong asawa ni Lucila ay bakla, kaya't malaki ang posibilidad na si Lucius, ang anak ni Lucila, ay bunga ng isang relasyon sa ibang lalaki. Binanggit din niya na noong dalaga pa si Lucila ay nagkaroon ito ng maraming kasintahan kabilang si Maximus. Pinagsama-sama ni Macrines ang mga piraso ng impormasyon at natanto na 12 taong gulang si Lucius nang mawala siya at sa 16 na taong lumipas ay malamang isa na itong matipunong lalaki. Dahil sa kapansin-pansing pisikal na pagkakahawig ni Hanno at sa malalim niyang kaalaman tungkol sa Roma, malaki ang posibilidad na siya nga ang anak ni Lucila. Samantala, palihim na lumabas si Lucila mula sa kanyang tahanan at nagtungo sa Colosseum. Sinamantala niya ang kadiliman ng gabi upang puntahan si Hanno at tanungin kung naaalala siya nito. Sumagot si Hanno na hindi, at sinabi niyang ayaw niya siyang makita. Ayon kay Hanno, namatay ang kanyang ina noong siya ay 12 taong gulang. Humingi ng patawad si Lucila dahil hindi niya ito hinanap, ipinaliwanag ang mga mahirap na sitwasyong kanyang pinagdaanan, at tinanggap ang galit na maaaring nadarama ni Lucius laban sa kanya. Sa huli, inamin niya na ang tunay na ama ni Hanno ay si Maximus. Bilang tugon, pinaalis siya ni Hanno. Your name was on his lips. Pagbalik sa kanyang tahanan, ipinagtapat ni Lucile kay Acacius na buhay pa ang kanyang anak at nakiusap siya para sa tulong nito. Hindi niya namalayan na isang alipin ang nakarinig sa kanilang usapan. Kinabukasan, nagsanay si Hanno kasama ang iba pang mga alipin, ngunit si Vigo na nananatiling mapait kay Hanno ay pinaalis ang ibang alipin kaya napilitang patakbuhin ni Hanno ang mekanismong sagwan ng mag-isa. Pagsapit ng gabi, sugatan at hilahod ang kanyang mga kamay, kaya't inalagaan ito ni Ravi habang ibinabahagi ang kanyang kwento.
Isa siyang malayang tao na maaaring bumalik sa kanyang lupain, ngunit pinili niyang manatili sa Roma matapos makilala ang isang babae at bumuo ng bagong buhay kasama niya. Ang susunod na laban ng mga gladiator ay magaganap sa barko, kung saan pupunuin ng tubig ang arena at may ilang pating na lumalangoy sa ilalim. Magpapakawala ng mga nagliliyab na palaso ang mga kalaban, at sa tuwing tatamaan ng isang mandirigma, mahuhulog ito sa tubig at magiging pagkain ng mga pating. Iniutos ni Hanno sa kanyang pangkat na patuloy na magsagwan, at nang makalapit sila sa barko ng kalaban, sinira nila ang mga sagwan nito. Kahit patuloy na bumabagsak ang mga palaso sa kanila at maraming buhay ang nalalagas, hindi huminto sa pagsagwan ang mga tauhan ni Hanno. Dahil hindi na makagalaw ang kanilang kalaban, sumugod ang barko ni Hanno at binangga ang sasakyang pandigma ng kalaban kung saan biniyak ito sa dalawa. Pagkatapos tumalon si Hanno at ang kanyang mga tauhan sa barko ng kalaban at isa-isang pinuksa ang mga ito. Marami pang katawan ang nahulog sa tubig habang ang wasak na barko ay inanod patungo sa dingding ng arena, na naglapit kay Hanno sa kinauupuan nila Acacius at Lucilla. Sinamantala niya ang pagkakataon, dinampot ang isang crossbow, at sinadyang ihagis ito kay Acacius, ngunit sa huling sandali, may isang mandirigmang tumulak sa kanya kaya't nagmintis siya. Tumama ang palaso sa pagitan ng kambal na emperador, na inakala nilang isang direktang pag-atake ito laban sa kanila. Matapos ang laban, muling isinigaw ng mga alipin ang pangalan ni Hanno. Pinagalitan siya ni Vigo dahil sa ginawa niyang pag-atake gamit ang crossbow, ngunit tugon ni Hanno na dapat ay matuwa siya dahil hindi sa kanya tumama ang palaso. Samantala, palihim na nagbigay ng impormasyon ang alila ni Lucille kay Thrax. Kinalaunan, pinuntahan ni Macrines ang tahanan ni Thrax upang kunin ang kanyang panalo mula sa kanilang pustahan. Ngunit sa halip na pera, nag-alok si Thrax ng impormasyong nalaman niya mula sa kanyang alila bilang kabayaran. Sinabi niya na may mga rebeldeng nagpaplanong pabagsakin ang kambal na emperador, ngunit ipinagpaliban muna nila ang kanilang balak hanggang sa mailigtas ang isang tiyak na gladiator mula sa arena. Kinagabihan, kinuha ng mga kawal ng palasyo si Lucilla mula sa kanyang tahanan. Samantala, sinubukan ni Acacius at ng kanyang mga tauhan na iligtas si Hanno mula sa kulungan ng mga gladiator, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay naghihintay na ang mga kawal ng emperador sa kanila. Agad nilang pinana at pinaslang ang mga tauhan ni Acacius bago siya binihag. Dinala ang mag-asawa sa harap ng kambal na emperador, kung saan pinagalitan sila ni Geta dahil sa kanilang pagtataksil. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lamang si Acacius, kaya't labis itong ikinagalit ni Caracalla, na agad sumugod sa kanya na may dalang espada. Pinigilan siya ni Geta, iginiit na dapat maging pampubliko ang kanilang parusa sa pamamagitan ng pagpapako sa kanila sa krus. Matapos silang ipabilanggo, ipinaalala ni Macrines sa mga emperador na ang pagpapako sa krus ay para lamang sa mga magnanakaw, at itinuturing na bayani si Acacius. Kaya iminungkahi niya na mas makabubuting ipadala na lamang si Acacius sa arena upang ipalaban sa mga gladiator. Ang layunin ni Macrines sa kahilingan niyang ito ay upang tuparin ang pangako niya kay Hanno na ibigay sa kanyang mga kamay si Acacius. Kinabukasan, ipinakita ni Ravi kay Hanno ang dambana para sa mga kampyon ng gladiator at napansin ni Hanno ang nakaukit na pangalan ni Maximus. At sa libingan ni Maximus, nanatiling maayos pa rin ang kanyang baluti at mga espada. Sa dingding, binasa ni Hanno ang inskripsyon. Ang ginagawa natin sa buhay na ito ay nagiiwan ng bakas sa walang hanggan. Habang papalapit ang susunod na laban ng mga gladiators, itinalaga ang dagdag na mga sundalo upang bantayan ang mga pangunahing upuan ng emperador, at si Lucilla ay nananatiling nakakadena. Si Acacius ang unang lumaban, hinaharap ang mga sundalo ng Praetorian Guard. Kahit na mas marami ang kalaban at maraming sugat ang natamo, nanaig pa rin ang kanyang kakayahan bilang isang mandirigma at isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Pagkatapos, ipinadala si Hanno sa arena upang labanan si Acacius, na nag-iwan sa mga tao na hindi sigurado kung sino ang susuportahan. Parehong magaling na mandirigma ang dalawang lalaki, at ang kanilang labanan ay nagpatuloy na walang malinaw na katapusan. Habang naglalaban ay humingi ng tawad si Acacius sa pagpatay sa kanyang asawa at pilit na pinapaliwanagang hindi sila ang magkalaban dito. Sa kalaunan ng laban ay napagod na si Acacius at ibinaba niya ang kanyang espada at itinaas ang kamay sa pagsuko. Agad na nagbigay ng senyales si Geta para sa kanyang kamatayan, ngunit bago pa man makapagbitiw ng kahit anong hakbang si Hanno,
ipinahayag ni Acacius ang kanyang pagmamahal kay Lucilla at ang katapatan kay Maximus na kanyang ama. Dahil dito, ibinaba na rin ni Hanno ang kanyang espada. Galit na galit, nagutos ang mga emperador na magpatuloy ang mga mamamana at mabilis na tinamaan at pinatay si Acacius. Sa kanyang galit, bumaling si Hanno sa mga tao, tinatanong kung ganito ba tinatrato ng Roma ang mga bayani nito, at nagbabala na maaaring mas malupit pa ang pwedeng sapitin ng mga ordinaryong mamamayan ng Roma. Dahil dito nagsimulang magalit ang mga tao sa mga emperador, na pinilit na pigilan ng kanilang mga gwardya habang ang dalawang emperador ay mabilis na umalis sa Colosseum. Kinagabihan, dinalaw ni Macrinus si Hanno, tinatanong kung bakit niya pinalaya si Acacius. Sumagot si Lucius na bilang isang gladiator, siya ang gumagawa ng sariling desisyon. Iginiit pa ni Hanno na posible pang mabago at maibalik sa dati ang kadakilaan ng Roma, ngunit winalang bahala ni Macrinus ang kanyang ideya bilang isang walang saysay na pangarap, ipinapaalala sa kanya na siya'y isang kasangkapan lamang. Ngunit tinanggihan ito ni Lucius at nangakong wawakasan si Macrinus. That will not be my destiny, but I will see your end. Samantala, nagkagulo sa lansangan dahil sa nag-aalab na mga mamamayang nag-aalsa, nagsusunog at hinihingi ang ulo ng kambal na emperador. Kahit sinubukang sepilin ng mga sundalo ang pag-aalsa, mabilis silang natalo ng karamihan. Sa loob ng Royal Chamber, nag-away sina Geta at Caracalla kung paano haharapin ang sitwasyon. Sinisisi ni Caracalla si Geta para sa krisis, na nagudyok kay Geta na gumanti sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa mukha ng kanyang kapatid. Galit na galit, umalis si Caracalla, ngunit nasalubong siya ni Macrinus, na tusong minanipula ang walang muwang naisip ni Caracalla, sinasabing siguradong ipagkakanulo siya ni Geta sa publiko upang solohin ang trono, kaya dapat na niya itong unahan bago pa magawa ni Geta ang masamang balak nito laban sa kanya. Sawang-sawa na si Caracalla sa patuloy na pakikibahagi ng kapangyarihan sa kanyang kapatid, kaya dinampot niya ang isang patalim at hiniwa ang kamay ni Geta. Pinigilan siya ni Geta bago siya makapagpatuloy at ipinaalala kay Caracalla na mahal niya ito, kaya sandaling nag-alinlangan si Caracalla. Biglang lumitaw si Macrinus sa likuran ni Caracalla at ginabayan ng kanyang kamay upang hiwain ng ilang beses ang leeg ni Geta bago siya tuluyang saksakin. Kinabukasan, binisita ni Lucilla si Hanno at ibinigay sa kanya ang singsing ni Maximus. Bilang kapalit, ipinaabot ni Hanno ang kanyang pakikiramay bago sila nagkasundo at nagyakapan. Samantala, umakyat sa trono si Caracalla, itinalaga ang kanyang pet monkey bilang first consul at si Macrinus bilang second. Inilabas ni Macrinus ang napugot na ulo ni Geta sa mga senador, nagpapaliwanag ng mas pinalawak na awtoridad upang masiguro ang katatagan ng kanilang gobyerno. Nang walang gaanong pagtutol, bumoto sila upang gawing leader ng Praetorian Guard si Macrinus. Matapos noon, pinuntahan ni Macrinus si Lucilla upang ibunyag na dati siyang alipin ng ama nito at ngayon ay nais niyang wakasan ang angkan ng imperyo sa pamamagitan ng pagiging emperador mismo. Samantala, ibinigay ni Hanno ang singsing kay Ravi at inatasan siyang dalhin ito sa hukbo ni Acacius sa Astia. Bago umalis, iniabot ni Ravi kay Hanno ang mga susi ng selda. Kinabukasan, iniwasan ni Ravi ang ilang gwardya upang makarating sa general, na agad pumayag na tumulong nang malaman na si Lucius, ang prinsipe ng Roma, ang nagpadala ng singsing. Sa Colosseum, inihayag ni Vigo na ito na ang huling laban ni Hanno at ipinakita ang kahoy na espada ng kalayaan na kanyang gagamitin upang ipagtanggol ang kanyang ina. Biglang binuksan ni Hanno ang pinto ng selda at binagsak si Vigo. Pagkatapos dahan-dahang pinatay niya si Vigo gamit ang kahoy na espada. Ang ibang alipin ay nakatakas din mula sa kanilang selda at mabilis na pinatay ang mga gwardyang humarang sa kanila. Habang nililinis ng mga alipin ang daan, pumunta si Hanno sa libingan ng kanyang ama upang kunin ang espada at balutin ito. Nagbigay si Hanno ng isang makatawag pansing talumpati sa mga alipin, na lahat ay sumang-ayon na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Pumasok siya sa arena at nakita si Lucilla na nakatali sa isang poste na napapalibutan ng mga rebeldeng senador habang inuusal ng mga tao ang kanyang pangalan. Pumasok ang mga sundalo ng hari sa arena at binatikos sila ng mga tao, ngunit bago sila makapanlaban, sumugod ang mga alipin upang tulungan si Hanno na nagresulta sa patas na labanan. Habang nagaganap ang matinding labanan, sabik na nanunood si Caracalla samantalang ikinainis naman ito ni Macrinus at inutusan ng isang commander na tawagin ang mga kabalyero.
Ngunit sinabi ng commander na ang mga kabalyero ay binabantayan ng labas ng lungsod mula sa hukbo ni Acacius na naghahandang sakupin ang Roma mula sa Astia. Ganun pa man, nakuha pa rin nilang magpadala ng ilang sundalo na pumasok sa arena at nagsimulang patayin ang mga alipin at senador ng walang awa. Nagpanik ang mga tao at isang gwardya ang bumaril ng palason na pumatay sa isang manunood. Dahil dito mas lalong tumindi ang kaguluhan sa buong arena kung saan nakisali na rin ang mga tao sa kaguluhan. Habang abala ang lahat, sinamantala ni Macrines ang pagkakataon upang patayin si Caracolles sa pamamagitan ng pagtusok ng isang karayom sa kanyang tainga. Sa arena, sinubok ang iligtas ni Hanno ang kanyang ina, ngunit sa sandaling iyon, pinana ni Macrines si Lucilla at tinamaan ito sa puso. Nagbigay si Lucilla ng kanyang huling mga salita ng pagpapalakas ng loob kay Hanno bago siya namatay. Matapos noon, umalis si Macrines upang sumali sa hukbo ng Praetorian Guard, kaya kumuha rin si Hanno ng kabayo upang sundan siya. Ilang minuto pagkatapos, sinalubong ng Praetorian Guard ang hukbo ni Acacius na pinangungunahan ni Ravi sa labas ng lungsod. Hinarap ni Hanno si Macrines at ipinakilala na rin niya ang sarili bilang si Lucius, anak ni Maximus, ang tunay na tagapagmana ng trono. Binali ni Hanno ang braso ni Macrines at pinatay siya. Matapos noon, pinaalala ni Hanno ang pangarap ng kanyang lolo tungkol sa isang perpektong Roma. Nagkaisa ang mga sundalo at sumang-ayon na huwag nang maglaban. Kinagabihan, pumunta si Lucius sa arena, kinuha ang ilang dugo ni Lucilla, at pumulot ng ilang lupa sa pangalan ng kanyang ama.